Hinihimas ko ang aking 7 buwang tiyan habang nakatayo sa harap ng malaking salamin sa loob ng aming silid. Ang suot kong sutlang gown na kulay ginto ay tila yumayakap sa bawat kurba ng aking katawan, isang simbolo ng karangyaan at tagumpay na aking pinaghirapan. Ngayong gabi ang Noche Buena ang pinakamahalagang pagtitipon sa mansyong ako mismo ang nagdisenyo para sa pamilya Del Rosario. Inayos ko ang kurbata ni Alejandro, ang lalaking akala ko ay pundasyon ng aking buhay. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting dati ay nagbibigay sa akin ng init, ngunit ngayon ay tila isang hungkag na kislap ng bituin. "You look perfect, Willipede," bulong niya habang hinahalikan ng aking noo. "Ang mansyong ito ang pinakamagandang regalo mo sa pamilya natin. Proud na proud si Mama sa iyo." Ngumiti ako ng tipid, pinipigilan ng antok at pagod na dulot ng aking pagbubuntis. Lumabas kami sa grand staircase, kung saan naghihintay ang mga pinakamataas na tao sa lipunan ng Manila. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang kislap ng mga diamante, at ang tunog ng mga basong nagtatamaan ay tila isang koro ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan ng huling kanta ng mga choir, biglang huminto ang musika. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Tumayo si Doña Teresa, ang aking biyenan, sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng peking pag-aaruga ay biglang nagbago, naging kasing tigas ng semento. Hawak niya ang isang makapal na envelope at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing talim ng isang punyal. "Mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang pagdiriwang, may isang cancer sa pamilyang ito na kailangang tanggalin," deklara niya habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata. "Wilhelmina, how dare you stand there with that innocent face? Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginawa mong pagtataksil sa anak ko at ang pagnanakaw mo sa kumpanya?" Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkagulat sa bilis ng kanilang atake. Sa isang iglap, ang mga screen sa paligid ng bulwagan ay nagpakita ng mga litratong kuha sa isang madilim na silid, mga litrato ko na may kasamang lalaking hindi ko kilala na tila nasa isang malapit na sitwasyon. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng paglilipat ng 50 milyong piso mula sa Del Rosario Holdings patungo sa isang account na nakapangalan sa akin. "Mama, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Alejandro. Ang boses niya ay puno ng drama at kunwaring sakit. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Willa, is this true? Kaya ba lagi kang puyat sa office dahil may iba kang kinakatagpo? At ang perang pambayad sa mga suppliers, ibinulsa mo?" "Alejandro, alam mong hindi totoo yan." Mahinahon kong sagot, ang aking boses ay nananatiling patag sa kabila ng bulong-bulungan ng mga bisita sa paligid. Naririnig ko ang boses ni Aling Chona, ang tsismosang kapitbahay na laging nakadikit sa biyenan ko. "Sinasabi ko na nga ba masyadong ambisyosa ang babaeng yan? Akala mo kung sinong disente ahas pala sa damo?" Lumapit sa akin si Doña Teresa at walang babalang isinampal sa aking mukha ang mga dokumento. Ang talim ng papel ay nag-iwan ng maliit na gasgas sa aking pisngi, ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako kumurap. "Huwag kang magmalinis. You are a disgrace to the Del Rosario name, taunt," sigaw ni Doña Teresa. "Ngayong gabi rin aalis ka sa mansyong ito. Alejandro has already filed for an annulment based on psychological incapacity and infidelity. Pirmahan mo ang waiver na ito, talikuran mo ang karapatan mo sa anak mo at sa lahat ng ari-arian, o sisiguraduhin kong sa kulungan ka manganganak." Inilapag ni Alejandro ang isang gold fountain pen sa ibabaw ng mesa sa harap ko. "Just sign it, Willa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. We have the evidence. Walang maniniwala sa iyo. You're just a middle-class architect who got lucky. Don't push your luck any further." Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naging isang blueprint na binubura sa aking harapan. Nakikita ko ang bawat lamat sa kanilang plano. Nakikita ko ang panginginig ng kamay ni Alejandro, isang panginginig na hindi galing sa galit, kundi sa takot na mabuksan ang kanyang sariling mga sikreto. Nakikita ko ang pagkislap ng mga mata ni Sofia sa malayo, ang aking kaibigan, na ngayon ay nakatayo sa likuran ni Alejandro, suot ang isang ngiting puno ng tagumpay. Ang sakit na dapat ay naramdaman ko ay biglang naging malamig na lohika. Bilang isang arkitekto, alam ko kung kailan hindi na kayang isalba ang isang gusali, kapag ang pundasyon ay bulok na walang saysay ang pagpipintura.
kailangan itong gumuho. Huminga ako ng malalim, ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng mesa. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Tumingin ako kay Alejandro at sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang asawa, kundi bilang isang depektong materyales na kailangang itapon. "You want me to sign this, Alejandro?" Tanong ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng hanging-hanging amihan na pumapasok mula sa terrace. "Gusto niyo akong lumabas dito nang walang dala?" "Iyan ang nararapat sa isang magnanakaw at taksil," ang sagot ni Doña Teresa, habang nakataas ang kanyang noo. Lumapit ako ng isang hakbang kay Alejandro. Ang aming mga mukha ay magkalapit sapat na para maramdaman niya ang init ng aking hininga. "Sabi mo kanina perfect ang mansyong ito. Pero bilang architect, alam kong may isang bagay kang nakalimutan, Alejandro. Ang bawat building ay may exit plan. At ang bawat magnanakaw laging may bakas na naiiwan." Kinuha ko ang ballpen, ngunit hindi ko pinirmahan ang papel. Sa halip, kinuha ko ang kamay ni Alejandro at isinulat ang isang petsa sa kanyang palad. Isang petsa 3 buwan mula ngayon. "Willa, anong kalokohan ito?" Singhal ni Alejandro, pilit na binabawi ang kanyang kamay. "Yan ang araw kung kailan ang lahat ng perang ninakaw mo mula sa kumpanya para ibayad sa utang mo sa sugal ay babalik sa akin." Bulong ko sapat na para siya lang ang makarinig. "Alam ko ang tungkol sa account mo sa Cayman Islands, Alejandro. At alam ko rin na si Sofia ang gumamit ng pangalan ko para sa mga wire transfers na yan." Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay biglang namutla, tila isang pader na nawalan ng suporta. You don't know what you're talking about." "Alam ko rin na ang mansyong ito ay hindi na sa inyo." Pagpapatuloy ko habang itinutuwid ang aking tayo. "I sold my shares to a trust fund months ago. And that trust fund, it's under my daughter's name. Hindi niyo ako mapapalaya sa bahay na ako ang may-ari." Tumalikod ako sa kanila at hinarap ang mga bisitang kanina ay hinuhusgahan ako. Itinaas ko ang aking ulo, ang aking paningin ay diretso at matalim. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng semento. "Enjoy the party, everyone," sabi ko sa isang malakas at malinaw na boses. Dahil ito na ang huling gabi na makakatapak ang mga Del Rosario sa mansyong ito. "Alejandro, Doña Teresa, may 10 minuto kayo para kunin ang mga gamit nyo bago dumating ang mga security na kinuha ko. Christmas is over for you." Naglakad ako papalayo, ang bawat hakbang ng aking sapatos ay naglilikha ng tunog na tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanilang reputasyon. Ramdam ko ang bigat ng aking tiyan, ang mabilis na tibok ng puso ng aking anak, ngunit sa loob ng aking isipan, mayroon lamang isang malinaw na imahe, ang drawing ng isang bagong buhay na ako mismo ang magtatayo mula sa mga guhong iniwan nila. Habang papalabas ako ng pinto patungo sa ulan, narinig ko ang sigaw ng galit ni Doña Teresa at ang desperadong pagtawag ni Alejandro. Ngunit hindi na ako lumingon. Ang ulan na bumabagsak sa aking balat ay hindi na sumisimbolo sa aking mga luha, kundi sa paghuhugas ng bawat dumi na iniwan nila sa aking pagkatao. Sa dilim ng gabi, kinuha ko ang aking telepono at nag-dial ng isang numero. "Attorney Lorenzo, it's time. Start the foreclosure." Ibinaba ko ang telepono at pumasok sa naghihintay na sasakyan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, ako ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Ang bawat pagtama ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila isang mahinang ritmo ng mga daliring kumakatok sa isang matigas na kahoy. Sa loob ng madilim na kotseng ito, ramdam ko ang lamig ng aircon na humahalik sa aking balat, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa aking mga ugat. Nakatingin ako sa labas ng bintana sa mga ilaw ng Manila na nagiging malabo dahil sa agos ng tubig. Hindi ako umiiyak. Ang aking mga mata ay tuyo at matalas. Tinitimbang ang bawat anggulo ng aking susunod na hakbang. "Sigurado ka ba rito, Ma'am Willa?" Tanong ni Mang Canor, ang driver na tanging nanatiling tapat sa akin. Naririnig ko ang pag-aalala sa kanyang boses, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela. "Ituloy mo lang ang pagmamaneho, Mang Canor. Doon tayo sa kalyang itinuro ko sa iyo," sagot ko. Ang aking boses ay walang panginginig. Ito ay patag, parang isang linyang iginuhit sa isang blueprint na walang puwang para sa pagkakamali. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang hindi kalakihang apartment building sa isang tahimik na sulok ng Quezon City. Hindi ito kasing ningning ng mansion sa Forbes Park, ngunit ang bawat pader nito ay matibay.
Ito ang aking lihim na kuta. Isang ari-arian na binili ko gamit ang aking mga naipon mula sa mga proyektong hindi alam ng mga Del Rosario. Dahan-dahan akong bumaba, inaalalayan ang aking tiyan. Ang bawat hakbang ko sa basang semento ay naglilikha ng tunog ng kasiguruhan. Pagpasok ko sa loob ng unit, ang amoy ng bagong pintura at kalinisan ang sumalubong sa akin. Ibinaba ko ang aking bag sa mesa at naupo. Doon sa gitna ng katahimikan, hinayaan kong maglakbay ang aking isipan sa nakaraan 3 buwan na ang nakalilipas. Naalala ko pa ang hapdi ng gabing iyon sa aking opisina. Akala ni Alejandro ay nasa isang site visit ako sa Batangas, ngunit maaga akong nakabalik. Habang naglalakad ako patungo sa aming silid, narinig ko ang pamilyar na tawa ni Sofia. Hindi iyon ang tawa ng isang kaibigan, iyon ay ang tawa ng isang magnanakaw na nagtagumpay sa kanyang pangungupit. Hayaan mo na si Willa, Alejandro. Narinig kong sabi ni Sofia sa likod ng pinto. Masyado siyang busy sa mga blueprint niya. Hindi niya mapapansin na ang pundasyon ng marriage niyo ay matagal na nating ginigiba. She's too rational, Sofia. Masyadong malamig. Para siyang gusaling gawa sa purong asero matatag pero walang init, sagot ni Alejandro. Narinig ko ang tunog ng kanilang paghalik, isang tunog na dapat sana ay nagpaguho sa aking mundo. Ngunit sa halip na sumabog at mag-iskandalo, tumayo lang ako sa labas ng pinto. Hinawakan ko ang aking tiyan at doon ko ipinangako. Kung asero ang tingin nila sa akin, asero ang ibibigay ko sa kanila. Gagamitin ko ang bawat materyales ng kanilang pagkakanulo para itayo ang sarili kong katarungan. Biglang nabulabog ang aking pag-iisip nang mag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Sofia ang rumihistro sa screen. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Willa darling, ang boses ni Sofia ay puno ng mapait na tamis. Nabalitaan ko ang nangyari sa party. How tragic. Siguro naman ngayon tanggap mo na wala ka nang babalikan. Alejandro is with me now, and he's so relieved na wala na ang bigat mo sa buhay niya. Bakit hindi ka nalang sumuko? You're pregnant and alone. You're a loser, Willa. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi nakikita, ngunit tiyak na mararamdaman sa kabilang linya. Sofia, alam mo bang sa architecture ang pinakamapanganib na bahagi ng isang building ay ang mga hidden cracks? Akala mo ay matatag ka dahil nakatayo ka sa tabi ni Alejandro. Pero hindi mo alam ang kinatatayuan nyo ay isang lupang matagal ko nang binungkal. What are you talking about? Tanong niya, bakas na ang inis sa kanyang boses. Matulog ka ng mahimbing, Sofia. Dahil bukas malalaman mo na ang perang inaasahan mong magpapakain sa luho mo ay sing-init na ng uling nasusunog sa inyong dalawa. Huling hirit ko bago ko pinatay ang tawag. Tumayo ako at lumapit sa aking laptop. Binuksan ko ang aking online banking app. Ito ang sandaling pinaka-inaabangan ko. Sa loob ng 3 buwan, unti-unti kong inilipat ang mga pondo mula sa aming joint accounts patungo sa iba't ibang legal na investments na hindi nila kayang i-trace ng mabilisan. Ipinasok ko ang aking password. Ang screen ay nagpakita ng loading icon na tila isang orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabi pang oras. Nang bumukas ang account summary, ang aking mga mata ay naningkit. Ang joint account namin ni Alejandro ay nagpapakita ng balance na 0. Isang malinis na 0. Inaasahan ko na ito. Alam kong uunahan ako ni Alejandro na simutin ang laman nito ngayong gabi matapos ang gulo sa party. Ngunit nang i-click ko ang link para sa isa pang account, isang account na binuksan ko sa pangalan ng aking hindi pa isinisilang na anak, ang account na Kone. Ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang bagong lamat sa aking pangalan na sadyang dinurog ng pamilya Del Rosario. Habang iniinom ko ang aking mainit na gatas sa loob ng tahimik na apartment, ang screen ng aking tablet ay puno ng mga notification mula sa social media. Isang video ang nag-viral ang kuha mula sa Noche Buena kagabi. Ngunit ang edit ay mapanlinlang. Ipinakita lamang doon ang bahagi kung saan ako ay sinasampal ni Doña Teresa at ang aking huling banta na pinalabas na ako ay isang baliw na asawang nagwawala matapos mahuli sa aking mga kasalanan. Ang mga komento ay kasing talim ng mga bubog. Si Aling Chona, ang marites ng aming subdivision, ang nangunguna sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Isinulat niya na matagal na raw akong may lalaki at ginagamit ko ang pera ng kumpanya para sustentuhan ang aking bisyo. Ngunit hindi ako natinag. Sa mundo ng construction, ang ingay ng mga makinarya ay bahagi ng trabaho. Ang mahalaga ay kung ang istruktura
ay mananatiling nakatayo matapos ang bagyo. Isang mensahe ang pumasok sa aking private mail. Galing ito kay Sofia. Meet me at the Cafe Amore alas 10 ng umaga. Let's talk like civilized women, Willa. Para na rin sa baby mo. Alas 10 ng umaga nakaupo ako sa isang sulok ng cafe malayo sa mga bintana. Dumating si Sofia na nakasuot ng puting dress, mukhang malinis, mukhang inosente, at may kasama pang kunwaring panginginig ng mga kamay. Sa sandaling makita niya ako, agad siyang naglabas ng panyo at nagsimulang magpunas ng mga luhang hindi naman tumutulo. Willa, I'm so sorry, Tom. Simula niya, ang boses niya ay sapat na malakas para marinig ng mga katabing mesa. Hindi ko ginusto ito. Nagmahal lang kami ni Alejandro. Bakit kailangan mong maging ganito kalupit? Bakit kailangan mong bantaan ang pamilya niya? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang pag-arte ay isang biro sa harap ng isang arkitekong sanay magbasa ng mga peking materyales. Sofia, itago mo na ang panyo mo. Walang audience dito na maniniwala sa drama mo maliban sa mga taong hindi nakakakilala sa iyo. Sabihin mo na ang pakay mo. Biglang nagbago ang anyo ni Sofia. Nawala ang amo ng kanyang mukha at napalitan ng isang mapait na ngiti. Sumandal siya sa upuan at uminom ng kanyang kape ng parang isang reyna. Fine, simple lang ang gusto namin. Ibigay mo ang access code ng offshore account na itinago mo. Alam namin na doon mo inilipat ang lahat ng pondo ng Del Rosario Holdings bago mo kami pinalabas sa mansyon. Offshore account. Mahinahon kong tanong sabay lapag ng aking tasa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay naglikha ng isang maliit na alingawngaw. Sofia, ikaw ang pumasok sa opisina ko noong nakaraang buwan gamit ang duplicate key ni Alejandro. Ikaw ang nag-wire ng pera sa account na nakapangalan sa akin. Akala mo ay hindi ko mapapansin ang digital footprint mo. You can't prove that? Asik niya, bahagyang tumaas ang boses. Actually, I can, sagot ko. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita ang isang screenshot ng login history mula sa aking computer. Ang IP address ay tumutugma sa kondo mo at ang oras iyon ang oras na sinabi ni Alejandro sa akin na nasa isang charity event kayong dalawa ni Doña Teresa. Sofia, hindi ka lang magnanakaw, tanga ka rin pagdating sa cybersecurity. Namutla si Sofia. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang bag. Akala mo ba ay mananalo ka? Doña Teresa has the best lawyers in Manila. Pinalabas na namin na ikaw ay mentally unstable dahil sa pagbubuntis mo. Sino ang maniniwala sa isang babaeng itinakwil ng sariling biyenan at asawa? Tumayo ako nang may dahan-dahang galaw, tinitiyak na ang aking dignidad ay mas matayog pa sa anumang gusaling itinayo ko. Ang katotohanan ay parang bigat ng isang gusali, Sofia. Kahit gaano mo kagustong itago ang gravity ang magpapabagsak sa iyo. Sabihin mo kay Alejandro ang 10 milyong piso na kinuha niyo kagabi mula sa joint account. Iyon ang huling pera na mahahawakan niyo mula sa akin. Ang susunod na perang makikita niyo ay ang pambayad sa inyong bail. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad papalabas. Ngunit bago ako makarating sa pinto, narinig ko ang kanyang huling hirit, isang boses na puno ng lason at pananakot. Willa, huwag kang maging kampante. Hindi lang pera ang kaya naming kunin sa'yo. Huminto ako, ngunit hindi lumingon. Nararamdaman ko ang paggalaw ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan, tila nagbibigay ng babala. Lumabas ako ng cafe at agad na tumungo sa aking sasakyan. Ang aking kamay ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi sa galit na pilit kong ikinukulong sa aking luhika. Pagpasok ko sa loob ng kotse, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa aking telepono. Sinagot ko ito at isang malamig na boses ng lalaki ang nagsalita sa kabilang linya. Mrs. Sandoval, ito, si Attorney Lorenzo. Kailangan nating magkita ngayon din. May dokumentong isinumite ang pamilya Del Rosario sa korte kaninang umaga. Humihingi sila ng isang emergency court order para sa preventive custody ng iyong anak pagkapanganak mo. Inakusahan kanilang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nanigas. Ito na ang sinasabi ni Sofia. Hindi lang ari-arian ang gusto nilang kunin. Gusto nilang kunin ang aking buhay, ang aking anak. Attorney, nasaan ka? Tanong ko. Ang aking boses ay nagmistulang isang matalas na talim ng kutsilyo. Nasa tapat ako ng iyong apartment building, Wilhelmina. At hindi lang ako ang narito. May mga tauhan, si Doña Teresa, na naghihintay sa iyo sa loob.
Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ang isang itim na SUV na dahan-dahang sumusunod sa akin. Ang laro ng pusa at daga ay opisyal nang nagsimula at sa pagkakataong ito ang buhay ng aking anak ang nakataya. Ang mga mata ko ay nakapako sa rearview mirror, pinagmamasdan ng itim na SUV na parang isang aninong hindi humihiwalay sa aking likuran. Ang bawat pag-ikot ng manibela ay isang kalkuladong galaw. Bilang isang arkitekto, alam ko ang grid ng lungsod na ito na parang sarili kong blueprint. Pumasok ako sa isang multi-level parking ng isang mall na ako mismo ang nagdisenyo 5 taon na ang nakalilipas. Alam ko ang bawat rampa, ang bawat blind spot, at angkay sa isang service exit na hindi nakikita sa mga karaniwang mapa. Sa loob ng madilim na sulok ng parking lot, mabilis akong lumipat sa sasakyan ni Attorney Lorenzo. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang bango ng pine-scented air freshener ay hindi nakapagpabawas sa tensyon sa loob ng kotse. Si Lorenzo ay nakaupo nang tuwid ang kanyang salamin ay kumikinang sa liwanag ng dashboard. Kailangan nating kumilos ng mabilis, Wilhelmina. Simula niya ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Ang preventive custody order ay pirma na lang ng hukom ang kulang. Kapag naisilbi iyon, kukunin nila ang anak mo sa oras na lumabas ito sa sinapupunan mo. Ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang patunayan na sila ang walang kakayahang moral at pinansyal. Alam ko ang kahinaan ni Alejandro, Attorney, sagot ko habang inaayos ang aking buhok. Siya ay parang isang haligi na maganda ang pintura, pero bulok ang loob dahil sa anay ng kasakiman. Gagamitin natin ang sarili niyang kamay para gibain ang kanyang kuta. Tinawagan ko si Alejandro. Alam kong ang kanyang kayabangan ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Nagkita kami sa isang pribadong lounge ng isang hotel malayo sa mga mata ng media. Dumating siya na tila isang manunungkit na akalang huli na ang kanyang biktima. Napagod ka rin ba sa pagtatago, Willa mo? Pang-uyam niya habang nauupo sa tapat ko. Pirman mo na ang waiver para sa bata. Give up. Doña Teresa will make sure you have a comfortable life in the province, basta huwag ka nang magpapakita sa amin. Inilabas ko ang isang folder. Pipirma ako, Alejandro, pero sa isang kondisyon. Pirmahan mo itong Amnesty and Settlement Agreement. Nakasaad dito na absuelto na ako sa lahat ng kaso ng pagnanakaw kapalit ng pagtalikod ko sa mansyon at sa sustento. Ayaw mo naman sigurong humaba pa ang trial at madamay ang reputasyon ng pamilya mo sa gambling debts mo, di ba? Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Sa isip niya nanalo na siya. Sa isip niya nakuha na niya ang lahat ng walang kahirap-hirap. Mabilis niyang kinuha ang fountain pen at nilagdaan ang dokumento nang hindi binabasa ang maliliit na letra sa huling pahina, ang bahaging nagsasabing ang lahat ng kanyang kasalukuyang assets ay magsisilbing collateral sa isang utang na matagal ko nang binili mula sa isang third-party collector. There, tapos na ang laro, Willa. You're officially nothing ko. Sabi niya habang tumatayo at tinatapik ang folder. Ngumiti ako ng tipid ang uri ng ngiting ibinibigay ko kapag alam kong ang pundasyon ng isang gusali ay nakatakda ng gumuho. Salamat, Alejandro. You just signed your own eviction notice. Bago pa siya makasagot, tumalikod na ako. Ngunit hindi pa tapos ang aking gabi. Kailangan ko ang mga physical copies ng tax records ni Doña Teresa na nakatago sa vault ng kanyang library sa mansyon. Alam kong ang digital files ay maaari nilang burahin, pero ang mga original na dokumentong may pirma niya ang tatapos sa kanyang kapangyarihan. Gamit ang aking master key na hindi pa nila napapalitan, pumasok ako sa mansyon sa gitna ng madaling araw. Ang bawat hakbang ko sa sahig na yari sa Nara ay walang tunog, parang isang anino na bumabalik sa pinanggalingan. Alam ko ang bawat linya ng bahay na ito. Alam ko na sa likod ng malaking painting ng kanilang pamilya sa library ay may isang structural flaw, isang manipis na bahagi ng pader na direkta sa ventilation shaft. Hindi ko kailangan ang code ng vault. Bilang arkitekto ng bahay na ito, alam ko na ang likod ng vault ay nakadikit sa isang bahagi ng pader na hindi reinforced. Gamit ang isang maliit na hydraulic jack na dinala ko, dahan-dahan kong itinulak ang pader mula sa kabilang panig. Ang tunog ng dahan-dahang pagkabitak ng semento ay tila musika sa aking pandinig. Nakuha ko ang mga envelope, punong-puno ng mga dokumento ng money laundering at tax evasion. Ngunit sa sandaling tatalikod na ako para lumabas, biglang bumukas ang mga ilaw sa library. Ang liwanag ay nakakasilaw. Sa pintuan nakatayo ang isang security guard ng pamilya Del Rosario
Hawak ang isang baril na nakatutok ng diretso sa aking dibdib. Ang tunog ng pag-angat ng hammer ng baril ay bumasag sa katahimikan ng silid, isang babala na ang bawat pagkakamali ko ay maaaring maging huli. Huwag kang gagalaw, ma'am. Ang boses ng guard ay nanginginig, ngunit ang dulo ng baril ay matatag. Utos ni Doña Teresa, walang sino mang pwedeng lumabas ng buhay kapag nakuha ang mga papel na yan. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo, ngunit ang aking kamay na nakahawak sa mga dokumento ay nanatiling mahigpit. Tumingin ako sa paligid, hinahanap ang huling structural exit na aking inihanda. Ang bawat segundo ng pagturo ng baril sa akin ay tila isang mahabang oras ng pagtimbang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang dulo ng bakal ay nanginginig sa harap ng aking dibdib, isang refleksyon ng takot ng lalaking humahawak nito. Ngunit sa halip na sumigaw o magmakaawa, nanatili akong tuwid. Bilang arkitekto, alam ko na ang pinaka-unstable na istruktura ay ang taong puno ng pag-aalinlangan. Huwag mong ituloy ang pagkakamaling iyan. Manong, ang boses ko ay kasing lamig ng marmol sa ilalim ng aming mga paa. Kapag kinalabit mo ang gatilyo, hindi lang ako ang mamamatay. Mamamatay din ang huling pag-asa mong makaalis sa pamilyang ito ng may dangal. Bago pa makasagot ang guard, isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa pintuan. Ibagsak mo ang baril o sisiguraduhin kong ang lisensya mo at ang kalayaan mo ang susunod na maglalaho. Si Attorney Lorenzo. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na sumalo sa bumabagsak kong mundo. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay ni Lorenzo, ang guard ay napilitang ibaba ang armas at lumabas ng silid. Wala na tayong oras, Wilhelmina, sabi ni Lorenzo habang mabilis na lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking braso, isang haplos na saglit na nagbigay ng init sa aking nanlalamig na katawan. Kailangan nating ilayo ang mga dokumentong ito. Agad kaming nagtungo sa aking apartment. Doon sinalubong kami ni Aling Rosa, ang kasambahay na 10 taon ko nang kasama at tanging pinagkakatiwalaan sa loob ng mansyon. Inabot ko sa kanya ang flash drive at ang mga orihinal na envelope. Aling Rosa, itago mo ito sa probinsya. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino, bilin ko sa kanya. Ang tiwala ko sa kanya ay ang huling pundasyong pinanghahawakan ko. Isang halik sa pisngi at isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin bago siya umalis. Ngunit hindi pa lumilipas ang 1 oras, ang tunog ng marahas. Napagbukas ng pinto ang gumulantang sa amin ni Lorenzo. Hindi ang mga pulis ang pumasok, kundi si Sofia. Hawak niya ang flash drive na kakabigay ko lang kay Aling Rosa. Ang kanyang ngiti ay puno ng lason. Hinahanap mo ba ito, Willa? Pang-uyam ni Sofia. Sa likuran niya, lumitaw si Aling Rosa, umiiyak at hindi makatingin sa akin. Huwag mong sisihin ang matanda. Mas mahalaga ang buhay ng anak niya sa probinsya kaysa sa katapatan niya sa iyo. Binenta ka na niya sa akin sa halagang 500,000 at ang kaligtasan ng pamilya niya. Ang aking puso ay tila isang gusaling gumuho sa isang iglap. Ang huling tao na pinagkatiwalaan ko ay ang siya ring huling pako sa aking kabaong. Ang bawat sakripisyo ko para kay Aling Rosa ay naging abo. Pumasok si Alejandro, ang kanyang mukha ay puno ng puyat at desperasyon. Akala mo ba ay mas matalino ka sa amin, Willa? Ginamit mo ang intelligence mo para nakawan kami ngayon. Gagamitin ko ang lahat para burahin ka sa mundong ito. Alejandro, bitawan mo ako. Sigaw ko habang hinahawakan niya ang aking braso ng marahas. Ang sakit ay gumuhit sa aking tiyan, isang pamilyar, ngunit nakakatakot na kirot. Dadalhin ka namin sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa iyo hanggang sa manganak ka, sabi ni Alejandro habang kinaladkad ako papalabas. At pagkatapos kukunin namin ang bata at ikaw ay itatapon sa mental hospital kung saan ka nararapat. Pilit akong nanlaban, ngunit ang panghihina ng aking katawan dahil sa stress at pagbubuntis ay nagsimulang manaig. Isinakay nila ako sa isang van, ang dilim ay bumalot sa aking paningin. Ang huling nakita ko ay ang malamig na mukha ni Lorenzo na pinagmamasdan lamang ang aking pagdukot ng walang ginagawang kahit ano. Dinala nila ako sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ang amoy ng kalawang at alikabok ang sumalubong sa akin. Ikinulong nila ako sa isang silid na walang bintana, tanging isang malamig na bumbilya ang nagbibigay ng liwanag. Dito ka magpapasko, Willa, bulong ni Sofia,
bago isara ang bakal na pinto. Ang tunog ng pag-lock ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, isang tunog ng huling pagkatalo. Napaupo ako sa sahig, hinahawakan ng aking tiyan na ngayon ay tumitigas na sa sakit. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay tila isang countdown. Mag-isa ako. Traidor ang aking kasambahay. Tahimik ang aking abogado. At ang aking mga kaaway ay may hawak na ng lahat ng ebidensya. Ngunit sa gitna ng sakit at dilim, may naramdaman akong mainit na likido na dumadaloy sa aking mga binti. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Ang huling pumasok sa aking isipan bago ako mawalan ng malay ay ang katotohanang ang aking anak ay lalabas na sa mundong ito, hindi sa isang ospital, kundi sa isang pitang binuo ng puot at pagtataksil. Ang bawat hininga ko ay tila paghigop ng 1,000 karayom na bumabaon sa aking baga. Ang lamig ng semento sa ilalim ng aking katawan ay nanunuot sa aking mga buto, isang malupit na paalala na ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga taong walang kaluluwa. Sa loob ng bodega na ito, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang gumuhong gusali at ang tanging liwanag mula sa isang nanghihinang bombilya ay tila nanunukso sa aking nagdidilim na paningin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ramdam ko ang pagtigas ng aking tiyan, isang malupit na kontraksyon na tila gustong hatiin ang aking katawan sa dalawa. Ngunit sa halip na sumigaw, kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang tamis ng sarili kong dugo. Hindi ako pwedeng bumigay. Bilang isang arkitekto ng mga estruktura, alam ko na kapag ang isang gusali ay nasa ilalim ng matinding pressure, ang tanging paraan para hindi ito tuluyang gumuho ay ang paghahanap ng load-bearing point. Ang aking load-bearing point ay ang aking anak. Bumukas ang pintong bakal nang may marahas na kalansing, isang tunog na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bodega. Pumasok sina Alejandro at Sofia, ang kanilang mga anino ay humahaba sa sahig na tila mga dambuhalang handang manakmal. Maayos ang kanilang bihis, mabango at tila galing sa isang marangyang hapunan, isang matinding insulto sa aking kalagayan na nakahiga sa alikabok at sarili kong pawis. "Look at you, Willa," panimula ni Sofia habang nilalaro ang kanyang mamahaling kwintas. Lumapit siya at marahang itinulak ang aking balikat gamit ang dulo ng kanyang sapatos. "Nasaan na ang tanyag na Architect Sandoval? Nasaan na ang babaeng akala mo ay pagmamay-ari ang buong Manila? You look like a broken doll in a garbage bin." "Just sign the papers, Wilhelmina," singal ni Alejandro. Inilapag niya sa harap ko ang mga dokumento para sa paglilipat ng lahat ng aking namana mula sa aking mga magulang at ang dokumento ng pagsuko sa kustodya ng bata. "Huwag mo nang pahabain ang pagdurusa mo. Kapag pinirmahan mo ito, tatawag kami ng doktor. Kung hindi, hahayaan ka naming manganak dito sa gitna ng dumi at kalawang. Your choice." Tumingala ako sa kanya, ang aking paningin ay malabo, ngunit ang aking isipan ay nananatiling matalas. "You really think you can build a life on top of a crime, Alejandro?" Ang bawat salita ko ay putol-putol dahil sa sakit, ngunit ang tono ko ay nanatiling mapang-uyam. Ang pundasyong gawa sa dugo at nakaw ay laging nauuwi sa guho. Alam mo yan. Isang marahas na sampal ang dumapo sa aking pisngi mula kay Alejandro. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pag-ikot ng aking mundo, ngunit hindi ako naglabas ng kahit isang ungol. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na ngiti, isang ngiting nagpapakita na kahit anong saktan niya ang aking katawan, hindi niya kailanman matitinag ang aking dangal. Pumasok si Doña Teresa, sa silid ang kanyang presensya ay nagdala ng mas matinding lamig. Hawak niya ang isang baso ng wine, tila nanonood lamang ng isang nakakaaliw na palabas. "Enough of this drama," sabi niya ng may awtoridad. "Wilhelmina, you were always just a tool for us. Isang magandang dekorasyon para sa aming kumpanya. Ngayong nakuha na namin ang iyong mga disenyo at ang iyong yaman, wala ka ng silbi. You are a nobody, isang baliw na babaeng itinakwil ng asawa." Yun ang magiging headline bukas. Ang bawat salita niya ay isang anyo ng gaslighting, isang pagtatangkang burahin ang aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanilang panlalait, napansin ng aking mga mata ang isang bagay sa kisame ng bodega. Ang structural beams nito ay may mga lamat na tila matagal nang napabayaan. Bilang arkitekto, alam ko na ang bodegang ito ay hindi naligtas. Isang matinding panginginig o isang malakas na impact lang ay sapat na para gumuho ang bahaging ito.
Pirman mo na wila ko. Sigaw ni Sofia sabay sabak ng ballpen sa aking mukha. Ayaw mo namang mamatay ang anak mo bago pa man niya makita ang mundo, di ba? Huminga ako ng malalim pilit na tinitiis ang isa pang matinding kontraksyon. Alam kong kailangan kong mag-ulol sa kanila para makakuha ng oras. Ibibigay ko ang code ng offshore account, bulong ko. Pero kailangan niyo akong dalhin sa isang lugar na may kuryente. Hindi ko kabisado ang sequence. Kailangan ko ang backup file sa cloud. Nagkatinginan sina Alejandro at Doña Teresa. Ang kasakiman sa kanilang mga mata ay mas matindi kaysa sa kanilang galit. Habang nagbubulungan sila, naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na likido sa aking mga binti. Ang aking paningin ay nagsimulang maging kulay abo. Biglang tumunog ang telepono ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang tumatawag. "It's Lorenzo," bulong niya. Pagkatapos sagutin ang tawag, humarap siya sa amin ng may takot. Ang mansyon ay kasalukuyang nire-raid ng mga autoridad para sa tax evasion. Lorenzo betrayed us. Ano kiyaw ni Doña Teresa, ang baso ng wine ay nahulog sa semento at nabasag sa libu-libong piraso. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na dagundong ang narinig mula sa itaas ng bodega. Ang lumang istruktura ay nagsimulang sumuko sa bigat ng ulan at hangin sa labas. Ngunit bago pa sila makakilos, kinuha ni Sofia ang baril ni Alejandro at itinutok ito sa aking tiyan. "Hindi ka aalis dito ng buhay, Willa." Banta niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. "If I can't have the money, you won't have your baby." Ang dulo ng baril ay nakadikit sa aking balat. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila sumasabay sa pagbitak ng kisame sa itaas namin. Sa sandaling iyon, ang rurok ng aking dignidad at ang buhay ng aking anak ay nakasalalay sa isang hibla ng pagkakataon. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na pagtatapos. Nakatitig ako sa dulo ng baril ni Sofia, ngunit sa halip na takot, isang kakatuwang katahimikan ang bumalot sa aking diwa. Ang sakit ng aking tiyan ay umabot na sa rurok na hindi na kayang ilarawan ng salita, isang puwersa ng kalikasan na pilit kumakawala mula sa aking pagkatao. "Gawin mo, Sofia," ang bulong ko tuyo at walang halong pag-aalinlangan. "Kalabit mo ang gatilyo. Pero bago mo gawin iyon, lumingon ka sa itaas. Ang gusaling ito ay hindi na kailangan ng baril mo para pumatay." Kanina pa tayo hinahatulan yung bawat lamat sa kisameng iyan. Nataranta si Sofia. Ang kanyang mga mata ay lumiyab sa pagitan ng galit at takot. Tumingala siya ng saglit, at sa sandaling iyon ang kalikasan mismo ang sumagot. Isang malakas na paglagapak ng mga naglalakihang tipak ng semento at kahoy ang bumagsak mula sa bubungan. Ang alikabok ay bumalot sa aming paligid na nagmistulang isang makapal na abuhing kumot. Narinig ko ang tili ni Sofia at ang sigaw ni Alejandro habang pilit silang umiiwas sa gumuguhong istruktura. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig ko, hindi boses ng isang kaaway, kundi boses ng isang taong may malamig na determinasyon. Naramdaman ko ang malalakas na bisig na bumuhat sa akin mula sa sahig. Ang amoy ng mamahaling pabango at tabako ay pamilyar. Si Lorenzo. "Huwag kang bibitiw, Wilhelmina," ang mariing utos niya habang mabilis kaming lumalabas sa bodega. Sa likuran namin, ang tunog ng tuluyang pagguho ng gusali ay umalingaw-ngaw, isang malakas na dagundong na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong higante. Isinakay niya ako sa isang sasakyan. Ang bawat pagtakbo ng makina ay tila sumasabay sa bilis ng aking paghinga. Ang mundo sa labas ay naging malabo, tanging ang mukha ni Lorenzo ang nakikita ko sa ilalim ng malamig na liwanag ng streetlights. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang isang accountant na nagbibilang ng mga utang, ngunit ang higpit ng kanyang hawak sa aking kamay ay nagpapakita ng isang bagay na hindi ko pa maunawaan. "Dalhin mo ako, sa ospital." Ang tanging naisambit ko bago muling nilamon ng matinding sakit ang aking kamay at paa. "Hindi tayo pupunta sa pampublikong ospital, Wilhelmina. Doon tayo sa lugar na hindi ka maaabot ng mga galamay ni Doña Teresa," sagot niya. Ang sumunod na mga oras ay naging isang malabong panaginip ng puting liwanag, amoy ng antiseptic, at ang boses ng mga doktor. Sa gitna ng matinding paghihirap, naramdaman ko ang isang kakaibang awakening. Hindi na ako ang arkitekto na nagnanais lamang ng maayos na gusali. Ako na ang arkitekto ng aking sariling kaligtasan. Bawat hininga ko ay isang pagbawi sa bawat piraso ng aking buhay na sinubukan nilang nakawin. Sa huling pag-iri, sa huling pagtitiis ng sakit na tila nagpira-piraso sa aking kaluluwa,
Narinig ko ang isang tunog na nagpabago sa lahat. Ang unang iyak ng aking anak. Isang matinis at malakas na tinig na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang tunog na iyon ay higit pa sa anumang kanta ng tagumpay. Iyon ang ebidensya na ang mga Del Rosario ay nabigo. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking luha habang dahan-dahang ipinapatong ang sanggol sa aking dibdib. Ang init ng kanyang balat ay tila nagpagaling sa bawat sugat na iniwan ng pagtataksil ni na Alejandro at Sofia. Sa gitna ng abo at usok ng kahapon, may isang bagong pundasyon na isinilang. Anak ko, ang tanging naibukod ko bago ako muling nilamon ng matinding pagod. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Ang puting kisame ng ospital ang sumalubong sa akin. Ang liwanag ng araw ay masakit sa aking mga mata. Hinanap ko agad ang aking tabi ngunit ang duyan na dapat ay kinaroroonan ng aking anak ay walang laman. Pumasok si Lorenzo dala ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng semento. Nasaan ang anak ko? Ang tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa takot. Nasa ligtas siyang lugar, Wilhelmina. Ang hinhin niyang sagot habang inilalapag ang baso. Dinala ko siya sa itaas sa isang pribadong nursery na tanging ako lang ang may access. Para sa proteksyon niyo ito, alam mong hindi pa tapos si Doña Teresa. Tumingin ako sa kanyang mga mata, naghahanap ng katotohanan. Ngunit ang nakita ko lamang ay ang sarili kong refleksyon, isang babaeng sugatan, ngunit hindi patalo. Isang panibagong tanong ang nabuo sa aking isipan. Iniligtas ba niya ang anak ko para sa akin? O iniligtas niya ito para maging bagong alas sa kanyang sariling laro? Kailangan ko siyang makita, Lorenzo. Ang mariin kong sabi habang pilit na bumabangon. Makikita mo siya, sabi niya habang lumalapit sa bintana. Pero sa ngayon, kailangan mong pirmahan ang mga dokumentong ito. Ang kustodya ng anak mo ay kailangang ilipat sa akin pansamantala para hindi ito makuha ng mga Del Rosario sa pamamagitan ng court order na inilabas nila kahapon. Natigilan ako, isang bagong trap. Isang bagong lamat sa aking pinagkakatiwalaan. Tumingin ako sa dokumentong inabot niya at doon nakita ko ang pangalan ni Lorenzo na hindi ko inaasahan, Lorenzo Del Rosario Valdez. Ang boses ni Lorenzo ay tila nanggaling sa malayo nang muli siyang magsalita. Nakalimutan ko palang banggitin, Wilhelmina. Hindi lang ako ang iyong abogado. Ako rin ang anak na kailanman ay hindi kinilala ng babaeng sumira sa buhay mo. Ang bawat salita ni Lorenzo ay tila isang malakas na hampas ng maso sa pundasyon ng aking pagkatao. Ang pangalang Del Rosario na idinugtong niya sa kanyang sarili ay naging dahilan upang ang bawat hibla ng aking kalamnan ay manigas sa gitna ng puting higaan ng ospital. Ang lalaking itinuring kong tagapagligtas ang abogadong tanging pinanghahawakan ko sa gitna ng unos ay bunga rin pala ng punong lason na sumisira sa akin. Del Rosario. Ang bulong ko, ang boses ko, ay halos hindi lumalabas dahil sa matinding panunuyo ng lalamunan. Kaya mo ba ako tinulungan, Lorenzo? Hindi dahil sa katarungan, kundi dahil gusto mong gamitin ang sakit ko para saktan ang sarili mong ina. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Lumapit siya sa gilid ng aking kama, ang kanyang anino ay bumalot sa akin na tila isang kulungang gawa sa asero. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, ngunit may isang uri ng pait na kumislap doon nang sandaling banggitin ko ang kanyang ina. Sa mundong kinalakihan natin, Wilhelmina, walang tulong na walang kapalit. Ang sagot niya nang may direktang tono. Iniwan ako ni Doña Teresa sa isang ampunan para mapanatili ang dangal ng pamilyang Del Rosario. Ngayon gusto ko lang ibalik sa kanya ang lahat ng dangal na pilit niyang pinoprotektahan sa pamamagitan ng pagpapakita sa lahat kung gaano kabuluok ang kanyang pamilya. At ikaw ang pinakamatibay na ebidensyang hawak ko. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Bilang isang arkitekto, alam ko kung kailan ako ginagamit bilang materyales sa isang estrukturang hindi ako ang nagdisenyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na maging isang pasibong biktima lamang. Inabot ko ang baso ng tubig sa lamesa kahit nanginginig ang aking kamay at uminom ng dahan-dahan upang bawiin ang aking lakas. Kung gagamitin mo ako, Lorenzo, siguraduhin mong kaya mong bayaran ang presyo ko. Ang mariin kong sabi habang inilalapag ang baso ng may tunog ng kasiguruhan. Gusto ko ang anak ko. Ngayon din. Hindi ako pipirma sa anumang dokumento
hanggat hindi ko siya nayayakap. Huminga ng malalim si Lorenzo at tumango. Lumapit siya sa isang monitor sa pader at pinindot ang ilang switch. Lumitaw doon ang isang live feed mula sa nursery. Nakita ko ang aking anak, balot ng puting tela, payapang natutulog sa loob ng isang incubator. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib ay tila isang himig na nagpapakalma sa aking nagngangalit na diwa. Nasa ilalim siya ng pangangalaga ng mga pinakamahusay na nurse na binayaran ko ng lihim tana. Paliwanag ni Lorenzo. Ngunit kailangan mong maunawaan, Wilhelmina. Si Alejandro ay kasalukuyang naglalakad ng isang warrant of arrest laban sa iyo para sa pagnanakaw. Kapag natunton nila ang ospital na ito, gagamitin nila ang batas para makuha ang bata. Inabot niya muli sa akin ang mga dokumento. Isang temporary custody and guardianship agreement. Sa ilalim ng batas, kung ibibigay ko ang kustodya sa isang taong may sapat na kapangyarihan at malinis na record habang dinidinig ang aking kaso, hindi ito mahahawakan ni na Alejandro. Pirman mo ito at ibibigay ko sa iyo ang mga dokumentong kailangan mo para madiin si Alejandro sa illegal gambling at money laundering, dagdag pa ni Lorenzo. Ito ang alyansang kailangan nating dalawa. I destroy my family, you build your future. Tinitigan ko ang papel. Ang aking lohika ay mabilis na nagtatrabaho. Alam kong delikado ang magtiwala sa isang ahas, ngunit kung ang ahas na ito ang tanging makakagat sa aking mga kaaway, hahayaan ko siyang lumapit. Kinuha ko ang ballpen at nilagdaan ang dokumento, ngunit may idinagdag akong isang sugnay sa dulo gamit ang sarili kong sulat kamay. What's this? Tanong ni Lorenzo habang binabasa ang isinulat ko. Isang self-destruct clause. Sagot ko ng may malamig na ngiti. Sa oras na subukan mong gamitin ang anak ko laban sa akin, lahat ng ebidensyang hawak ko laban sa iyo, kasama na ang pagiging kasabot mo sa pagtatago sa akin sa bodega, ay automatikong ipapadala sa NBI. Arkitekto ako, Lorenzo. Hindi ako gumagawa ng gusali na walang emergency exit. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lorenzo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang uri ng respeto sa kanyang mga mata. You're smarter than I thought, Wilhelmina. Ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ay muling binuwag ng isang marahas na tunog mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga mabilis na yabag ng sapatos sa sahig at ang boses ng isang babaeng pamilyar sa aking pandinig. Si Doña Teresa. Nasaan ang babaeng iyan? Ang sigaw ni Doña Teresa na umalingaw-ngaw sa labas ng pinto. Ibigay niyo sa akin ang bata. Hawak ko ang utos ng korte. Nagkatinginan kami ni Lorenzo. Mabilis niyang tinago ang mga dokumento sa loob ng kanyang briefcase at humarap sa pinto. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng higaan, inihahanda ang aking sarili sa susunod na pagguho. Bumukas ang pinto ng may lakas at pumasok si Doña Teresa kasama ang 2 pulis at si Alejandro na may benda pa sa ulo mula sa naganap sa bodega. Ang kanyang mukha ay puno ng puot, ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin sa akin. Wilhelmina, ang kapal ng mukha mong magtago rito, singhal ni Alejandro. Officer, iyan ang babaeng nagnakaw sa amin. At nasaan ang bata? Akin ang batang iyan. Tumingin ako sa kanila hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may hawak na ng mga baraha. Ngunit bago ako makapagsalita, lumapit ang isa sa mga pulis sa aking tabi at naglabas ng posas. Mrs. Sandoval, you are under arrest for qualified theft and falsification of public documents, ang sabi ng pulis. Tumingin ako kay Lorenzo, naghihintay ng kanyang aksyon. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan lamang ang bawat galaw ng mga pulis nang may matalim na paningin. Ang kaba sa aking dibdib ay muling bumangon. May nakalimutan ba ako sa aking plano? O sadyang hinayaan ni Lorenzo na mangyari ito para lalong mabaon ang pamilya Del Rosario sa kanilang sariling bitag? Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang pumasok na tumatakbo, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Doktor, ang baby sa nursery 302. Nawawala po ang baby. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang alarmang nagbababala ng isang malaking pagsabog. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang amoy ng gamot ay humahalo sa amoy ng puot, ang balita ng pagkawala ng aking anak ay tila isang malakas na lindol na yumanig sa bawat hibla ng aking pagkatao. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Doña Teresa, ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ay biglang napalitan ng isang kakatuwang takot.
Hindi takot para sa kaligtasan ng sanggol, kundi takot na mawala ang huling baraha na gagamitin niya para kontrolin ang yaman ng pamilya. Nawawala. Ang hiyaw ni Alejandro ang kanyang boses ay naging matinis sa sobrang nerbiyos. Paanong mawawala ang bata sa loob ng ospital na ito? Officer, hanapin niyo ang anak ko. Iyan ang tagapagmana ng Del Rosario. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas sa aking mga kamay, isang mabigat na paalala ng aking kawalan ng kalayaan. Ngunit sa halip na magpumiglas tumingin ako, nang diretso kay Lorenzo, nanatili siyang kalmado ang kanyang mga kamay, ay nasa loob ng kanyang bulsa, pinagmamasdan ang bawat reaksyon ni na Alejandro, nang parang isang siyentipikong nagmamasid sa mga daga sa loob ng isang laberinto. Huwag kayong mag-alala, Alejandro. Ang boses ko ay lumabas na kasing talim ng isang scalpel, pinuputol ang tensyon sa loob ng silid. Hindi nawawala ang anak ko. Inilipat lamang siya sa isang lugar kung saan ang mga maruruming kamay niyo ay hinding-hindi makakaabot. Lumingon sa akin si Doña Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Lumapit siya at akmang sasampalin ako, ngunit mabilis na humarang si Lorenzo. Ang kanyang pagkilos ay mabilis, at diamante ang tigas, hinawakan niya ang braso ng kanyang sariling ina nang may lakas na nagpangiwi sa matanda. Huwag mong susubukan, Teresa. Ang bulong ni Lorenzo, ang boses niya ay puno ng lason. Ang bawat sampal mo kay Wilhelmina ay dagdag na taon sa kulungan para sa iyo. Bitawan mo ako, Lorenzo, singhal ni Doña Teresa. Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Ako ang nagluwal sa iyo, at ikaw rin ang nagtapon sa akin. Sagot ni Lorenzo, habang marahas na binibitawan ang braso nito. Humarap siya sa mga pulis at naglabas ng isang asul na folder mula sa kanyang briefcase. Officer, ang warrant of arrest na hawak niyo laban kay Mrs. Sandoval ay walang bisa. Ang dokumentong ipinakita ni na Alejandro ay huwad. Narito ang original na audit report ng kumpanya na nagpapatunay na ang bawat pisong nawala sa Del Rosario Holdings ay napunta sa mga bank accounts ni Alejandro sa labas ng bansa para sa kanyang mga utang sa kasino. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng semento. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay lumilikot, naghahanap ng butas sa isang gusaling siya mismo ang sumira. At tungkol sa bata, pagpapatuloy ni Lorenzo, habang nakatingin sa akin, nang may kakatwang kislap sa mata. Ang kustodya ay opisyal ng nasa ilalim ng isang government-appointed guardian dahil sa mga ebidensya ng banta sa buhay ng sanggol mula sa kanyang sariling ama at lola. Ang pagkawala sa nursery ay isang controlled extraction na isinagawa ko kaninang madaling araw bago kayo dumating. Naramdaman ko ang isang matinding lunas na dumaloy sa aking katawan, ngunit hindi pa tapos ang laban. Bilang isang arkitekto, alam ko na ang pinakamatibay na depensa ay ang isang matinding opensiba. Officer, yang tawag ko sa pulis na may hawak ng posas sa akin. Maaari niyo na bang tanggalin ito at pakisuyong ikabit ito sa lalaking nasa tapat ko? Dahil maliban sa money laundering, meron akong recordings ng tangka nilang pagpatay sa akin sa loob ng isang bodega kagabi. Ang footage ng security cameras sa kalsada ay nagpapatunay na dinukot nila ako mula sa aking sariling tahanan. Inabot ko ang aking telepono kay Lorenzo na nagpakita ng isang live cloud link. Ang bawat salita, bawat sampal at bawat banta ni Alejandro at Sofia sa loob ng bodega ay malinaw na nakatala. Ang orihinal na digital recorder na itinago ko sa loob ng aking suot na damit bago nila ako dukutin ay nagtrabaho ng maayos. Nanlumo si Alejandro. Napaupo siya sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Habang si Doña Teresa ay nananatiling nakatayo ng tuwid, ngunit ang kanyang panginginig ay hindi na niya maitago. You think you've won, Wilhelmina? Ang uyam ni Doña Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang pangalang Del Rosario ay hindi guguho nang dahil lang sa isang arkitektong galing sa putikan. Ang pangalang Del Rosario ay matagal nang gumuho, Teresa. Ang sagot ko habang dahan-dahang tumatayo mula sa higaan, tinitiis ang kaunting sakit ng aking katawan. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa bulok na pundasyon na ikaw mismo ang gumawa. Ngayong araw, ang bawat brick ng iyong kasinungalingan ay babagsak sa iyong sariling ulo. Tinanggal ng pulis ang posas sa aking mga kamay. Ang tunog ng pagbukas ng bakal ay tila isang himig ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon.
Ang isang nurse ay muling pumasok, hindi natakot ang kanyang mukha, kundi pagtataka. Attorney Lorenzo ang tawag ng nurse. May isang babaeng naghihintay sa labas. Sinasabi niyang siya ang may hawak ng original na USB na nawala. Ang pangalan niya ay Aling Rosa. Nagkatinginan kami ni Lorenzo. Ang pagtataksil ni Aling Rosa ay ang sugat na pinakamasakit sa aking puso. Ngunit nang pumasok si Aling Rosa, hindi siya mukhang isang traidor. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa iyak at ang kanyang mga kamay ay may mga pasa. Ma'am Willa ang hagulgol ni Aling Rosa habang lumalapit sa akin. Patawarin niyo po ako. Kinailangan kong magpanggap na ibinigay ko ang USB kay Sofia dahil hinawakan nila ang anak ko. Pero bago ko ibinigay ang peking flash drive sa kanila, itinago ko ang totoo sa loob ng isang lumang unan ng anak niyo. Narito po ang lahat. Ang lahat ng ebidensya ng pagpatay ni Doña Teresa sa kanyang asawa 10 taon na ang nakalilipas. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing lamig ng kamatayan. Ang bawat isa ay tila naging estatwa. Ang sekretong 10 taon nang nakabaon sa ilalim ng mansyon ng Del Rosario ay biglang lumitaw sa gitna ng ospital. Tumingin ako kay Doña Teresa. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na demonyo sa likod ng kanyang maskara. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig sa dulo ng pasilyo na sinundan ng isang sigaw na nagmula sa direksyon ng nursery. Nahanap na namin ang bata. Ang sigaw ng isang boses na hindi pamilyar. Sofia, takbo. Ang aking dugo ay tila naging yelo. Si Sofia. Nakalimutan namin ang pinakamapanganib na bahagi ng laro. Ang isang babaeng wala nang mawawala. At handang pumatay para sa kanyang huling pagkakataon. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay tila pagpukpok ng martilyo sa aking namamanhid na katawan. Hindi ko na nararamdaman ang hapdi ng aking mga tahi o ang panghihina ng aking mga tuhod. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso na sumasabay sa bawat segundo ng paglayo ng aking anak. Bilang isang arkitekto, alam ko ang layout ng ospital na ito, ang bawat liko, ang bawat elevator, at ang kaisa-isang fire exit na patungo sa rooftop. Doon pupunta si Sofia. Doon siya magtatangkang tumakas dahil alam niyang nakapaligid na ang mga pulis sa lahat ng labasan sa ibaba. Wilhelmina, huwag kang tumakbo. Ang sigaw ni Lorenzo mula sa aking likuran, ngunit hindi ako huminto. Ang boses niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa aking pandinig. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol ngayon. Kailangan ko ang aking anak. Pagdating ko sa rooftop, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumampal sa aking mukha. Doon sa gilid ng mataas na gusali nakatayo si Sofia. Magulo ang kanyang buhok, wasak ang kanyang puting dress, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hawak niya ang aking sanggol, na ngayon ay nagsisimulang umiyak dahil sa lamig at takot. Ang bawat pag-atras ni Sofia patungo sa dulo ng ledge ay tila pagpunit sa aking kaluluwa. Huwag kang lalapit, Willa. Ang hiyaw ni Sofia, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng tawa at iyak. Isang hakbang pa at tatalon kaming dalawa. Kung hindi ako magiging isang Del Rosario, walang magiging Del Rosario sa mundong ito. Huminto ako. Pinilit kong pakalmahin ang aking paghinga. Tumingin ako kay Sofia hindi nang may takot, kundi nang may malamig at kalkuladong panghuhusga. Sofia, tumingin ka sa paligid mo. Ang boses ko ay nanatiling patag kasing tigas ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Ang istrukturang binuo mo para sa sarili mo ay gumuho na. Wala ka ng pera, wala ka ng Alejandro, at lalong wala ka ng dangal. Ang hawak mo ay hindi isang alas. Ang hawak mo ay ang huling pako sa kabaong mo. Manahimik ka, singhal niya, lalong humigpit ang hawak sa bata. Mahal ako ni Alejandro, gagamitin ko ang batang ito para makuha ang lahat. Mahal kang munting tawa ko ay puno ng pang-uuyam. Si Alejandro ay kasalukuyang nakaposa sa ibaba. Isinusuka ang pangalan mo para lang mabawasan ang sentensya niya. Sinabi niya sa mga pulis na ikaw ang utak ng lahat. Ikaw ang pumatay sa reputasyon ng pamilya nila. Sa tingin mo ba ay ililigtas ka niya? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Iyon ang lamat na hinahanap ko. Bilang arkitekto, alam ko na ang pinaka-unstable na bahagi ng isang tao ay ang kanilang ilusyon. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Sofia, at baka sa huling pagkakataon hindi kita dagdagan ng kasong kidnapping.
baka hayaan kitang mabulok sa kulungan ng humihinga pa. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat pulgada ng distansya sa pagitan namin ay tila 1,000,000 puno ng panganib. Ngunit bago pa man ako makarating sa kanya, mabilis na sumulpot si Lorenzo mula sa anino ng tangke ng tubig. Ngunit hindi siya lumapit kay Sofia. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay may kakatwang dilim. Ibigay mo sa kanya ang USB Wilhelmina, ang mariing utos ni Lorenzo. Ang original na USB na hawak ni Aling Rosa. Ibigay mo sa kanya at ibibigay niya ang bata. Natigilan ako. Tumingin ako kay Lorenzo. Pagkatapos ay kay Sofia, na biglang natahimik. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa aking likuran. Si Lorenzo at Sofia, may lihim silang pagkakaintindihan. Lorenzo, anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko, ang aking boses ay nagmistulang isang matalas na talim. Ang USB na iyon ay naglalaman ng ebidensya, hindi lang laban kay Teresa, kundi pati sa mga transaksyong kasama ako. Ang pag-amin ni Lorenzo nang walang kurap. Gusto kong pabagsakin ang aking ina, pero hindi ko gustong madamay ang sarili kong pangalan. Ibigay mo ang USB at sisiguraduhin kong makakaalis si Sofia ng bansa, kasama ang sapat na pera. At ikaw, makukuha mo ang anak mo. Ang aking mundo ay tila muling yanig ng isang malakas na lindol. Ang aking tagapagligtas ay isa pa palang arkitekto ng sarili niyang kasinungalingan. Nakatayo ako sa pagitan ng dalawang ahas, isang baliw at isang mapanlinlang. Wala ang USB ngayon na iu. Sigaw ni Sofia habang humahakbang paatras sa ledge. Ang isang paa niya ay nasa hangin na. Kinuha ko ang USB mula sa aking bulsa. Itinaas ko ito, ang kislap ng metal ay sumasalamin sa liwanag ng buwan. Gusto niyo ito? Ang tanong ko, ang aking mga mata ay nakapako kay Lorenzo. Ang ebidensyang tatapos sa inyong lahat. Sa isang mabilis na galaw, hindi ko ibinigay ang USB kay Sofia o kay Lorenzo. Sa halip, inihagis ko ito ng malakas patungo sa kabilang dulo ng rooftop, malayo sa kanilang dalawa. Sa sandaling lumingon sila para tingnan ang paglipad ng ebidensya, mabilis akong sumugod kay Sofia. Gamit ang huling lakas ng aking katawan, hinablot ko ang aking anak mula sa kanyang mga bisig habang itinutulak ko siya palayo sa ledge. Ang tunog ng pagbagsak ni Sofia sa semento ng rooftop ay sinundan ng mabilis na pagdating ng mga pulis, na kanina pa pala nakaabang sa likod ng pinto. Nayakap ko ang aking anak. Ang kanyang init ay tila bumura sa lahat ng lamig ng pagtataksil. Umiiyak siya, ngunit alam kong ligtas na siya. Hinarap ko si Lorenzo na ngayon ay napapalibutan na rin ng mga awtoridad. Akala mo ba ay hindi ko alam, Lorenzo? Ang sabi ko habang hinihingal. Arkitekto ako, palagi akong may duplicate. Ang itinapon ko ay isang walang lamang drive. Ang totoo ay nasa kamay na ng NBI kanina pa. Kasama ang bawat usapan natin sa loob ng ospital na ito. Namutla si Lorenzo. Ang kanyang matikas na tindig ay tila isang gusaling nawalan ng pundasyon. Pinanood ko silang dalawa ni Sofia na kalad ka rin ng mga pulis papalayo. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng awa, kundi sa pamamagitan ng matigas na lohika. Ngunit habang pababa ako ng rooftop, may isang nurse na humarang sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Ma'am Wilhelmina, kailangan niyo pong bumalik sa ward, ang sabi niya. Ang DNA test results na ipinagawa ni Attorney Lorenzo kaninang umaga, bago ang gulo, kakalabas lang po. Para saan ang DNA test niyang, tanong ko, ang kaba ay muling bumangon sa aking dibdib. Para sa sanggol po at kay Alejandro Sandoval, ang sagot ng nurse, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang resulta po, negative. Hindi po si Alejandro ang ama ng anak niyo. Natigilan ako sa gitna ng pasilyo. Ang aking mundo ay tila muling gumuho sa isang hindi inaasahang anggulo. Kung hindi si Alejandro ang ama, sino at bakit alam ito ni Lorenzo? Bago pa man ako manganak, tinitigan ko ang piraso ng papel na tila isang depektong plano na hindi ko kailanman inaprubahan. Ang bawat letra ng salitang negative ay tila mga langgam na gumagapang sa aking paningin, pilit na binubura ang huling connection ko sa pamilya Del Rosario. Sa loob ng tahimik na pasilyong ito, kung saan ang amoy ng disinfectant ay tila sumasakal sa aking hininga, hindi ako bumigay. Hindi ako nanghina. Sa halip, ang aking isipan ay nagsimulang mag-analyze.
Tinitimbang ang bawat anggulo ng impormasyong ito na parang isang structural integrity test. Ma'am, okay lang po ba kayo? Ang tanong ng nurse ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ibigay mo sa akin ang buong medical file ng fertility treatments na ipinagawa ni Doña Teresa sa akin noong nakaraang taon. Ang utos ko, ang boses ko ay nanatiling matatag at malamig. Habang naglalakad ako pabalik sa aking ward, ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi. Naalala ko ang bawat iniksyon, ang bawat bitamina, at ang bawat special check-up na ipinipilit ni Doña Teresa sa isang pribadong klinika na pagmamay-ari ng kanyang kapatid. Akala ko noon ay dahil lamang sa labis silang nagnanais ng tagapagmana, ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas madilim. Binasa ko ang mga record sa loob ng aking silid. Doon ko natuklasan ang lihim na 10 taon nang itinatago ng pamilya si Alejandro ay baog. Ang pagbubuntis ko ay hindi isang aksidente, kundi isang maingat na orchestrated plan ni Doña Teresa. Ginamit nila ang isang sperm donor nang hindi ko nalalaman upang matiyak na magkakaroon ng tagapagmana ang kumpanya habang pinapanatili ang ilusyon ng pagiging perpekto ni Alejandro. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Ang pamilyang pilit na nagnanakaw sa aking anak dahil sa dugo at dangal ay ang pamilyang wala palang karapatan kahit sa isang patak ng dugo ng sanggol na ito. Ang kanilang buong pagkatao, ang kanilang pride at ang kanilang legacy ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Pumasok si Lorenzo na ngayon ay nasa ilalim na ng bantay ng mga pulis bago siya tuluyang dalhin sa presinto. Nakaposas ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pagiging arogante. Alam mo na ang totoo, di ba Wilhelmina? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay may halong pang-uuyam. Kaya ko ipinagawa ang test na iyon. Gusto kong makita ang mukha mo kapag nalaman mong ang batang ipinaglalaban mo ay wala ring kwenta sa mga Del Rosario. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang aking paningin ay kasing talim ng diamante. Maling-mali ka, Lorenzo. Ang impormasyong ito ang huling kawayan na magpapaguho sa inyong lahat. Sa tingin mo ba ay mananatili ang mga investors kapag nalaman nilang ang golden boy ng Del Rosario ay isang huwad? Ang anak ko ay hindi sa inyo. Hindi siya kailanman magiging bahagi ng inyong bulok na pundasyon. Siya ay sa akin, purong sa akin. Inutusan ko ang mga pulis na ilabas na siya. Wala na akong panahon para sa mga taong ang tanging alam ay manira. Hinarap ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mukha ay maputla, may mga pasa, ngunit ang aking mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang alpha survivor sa loob ko ay ganap ng nagising. Tinawagan ko ang media. Sa loob ng 3 oras ang harap ng ospital ay napuno ng mga reporter. Ngunit hindi ako lumabas para magpaawa. Lumabas ako para ilantad ang huling ebidensya. Ipinakita ko ang mga dokumento ng fertility fraud, ang audit reports ng money laundering at ang testimonya ni Aling Rosa tungkol sa pagkamatay ng matandang Del Rosario. Ang bagsak ng pamilya Del Rosario ay hindi naging tahimik. Ito ay naging isang pambansang iskandalo na yumanig sa buong Manila. Si Alejandro ay hindi na nakalabas ng kulungan dahil sa dami ng kasong isinampa ko. Si Doña Teresa ay inatake sa puso sa loob ng presinto nang malaman niyang lahat ng kanyang ari-arian ay kasalukuyan nang nifo-foreclose ng bangko ang bangko na ang major shareholder ay ang trust fund na itinayo ko para sa aking anak. 1 buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng dating mansyon ng mga Del Rosario. Ang mga luma at madidilim na kortina ay pinalitan ko ng malalaking bintanang salamin na nagpapapasok ng liwanag. Ang bawat pader na dating saksi sa aking pagdurusa ay pininturahan ko ng puti, simbolo ng isang bagong simula. Inilagay ko ang huling piraso ng signage sa harap ng gate. Bahay ni Wilhelmina. Ito na ang aking obra maestra. Isang shelter at training center para sa mga kababaihang naging biktima ng domestic at financial abuse. Ang bawat kwarto ay dinisenyo ko ng may pag-iingat, tinitiyak na ang bawat sulok ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kalayaan. Lumabas ang isang batang babae mula sa loob, karga ang aking anak, na ngayon ay malusog at mahimbing na natutulog. Ngumiti siya sa akin, isang tunay na ngiti, hindi ang uri ng ngiting nakita ko sa mansyong ito noon. Ma'am Willa, handa na po ang lahat para sa opening, ang sabi niya. Tumango ako. Tumingin ako sa langit, sa sikat ng araw
na tila nagbibigay ng basbas sa aking bagong buhay. Ang arkitekto ay hindi na nagtatayo ng mga gusali para sa ibang tao. Ngayon, nagtatayo na ako ng mga pangarap para sa mga taong nakalimutan na kung paano managinip. Naramdaman ko ang mahinang paghila sa aking laylayan ng damit. Ang aking anak ay gising na ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na umaabot sa akin. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Dito tayo magsisimula, anak, ang bulong ko. Ang pundasyon natin ay hindi nagawa sa kasinungalingan. Gawa na ito sa katotohanan sa lakas at sa pagmamahal na walang kapalit. Sa pagtalikod ko sa nakaraan, alam kong ang katarungan ay ganap ng nakamit. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti na puno ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay ng mas matatag, mas matalino at mas rururok kaysa sa anumang guhong iniwan nila. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang huling pader ng kasinungalingang itinayo ng mga Del Rosario. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng bahay ni Wilhelmina, pinagmamasdan ang dapit hapon na nagbibigay ng kulay kahel sa langit ng Maynila. Ang hangin ay sariwa malayo sa amoy ng alikabok at kalawang na minsang sumakal sa aking pagkatao. Sa ibaba, naririnig ko ang tawanan ng mga kababaihan at ang tunog ng mga batang naglalaro sa hardin, isang masayang ingay na nagsisilbing musika sa aking bagong buhay. Nakatanggap ako ng balita kaninang umaga. Si Alejandro ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng New Bilibid Prison. Balita ko ay madalas siyang umiiyak at nagmamakaawang makita ako, ngunit ang kanyang mga sulat ay diretso sa basurahan nang hindi ko man lang binubuksan. Si Sofia naman ay nailipat sa isang mental health facility sa loob ng kulungan matapos ang ilang beses na pagtatangkang manakit ng kapwa preso. At si Doña Teresa, ang reyna ng Forbes Park, ay natagpuan ng sarili sa isang maliit na charity ward, mag-isa, walang diamante at walang sino mang bumibisita. Ang kanilang pagbagsak ay hindi isang aksidente. Ito ay ang lohikal na resulta ng isang estrukturang walang integridad. Humarap ako sa loob ng silid kung saan ang aking anak si Aurora ay mahimbing na natutulog. 1 taon na siya. Ang kanyang mga pisngi ay kasing rosas ng bukang liwayway. Tinitigan ko ang kanyang maliit na mukha at doon ko natagpuan ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Napatawad ko na ba sila? Ang bulong ko sa aking sarili habang inaayos ang kumot ng aking anak. Ang pagpapatawad para sa akin ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap sa kanila sa aking buhay. Hindi ko sila pinatawad dahil naging mabuti sila, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng kanilang lason sa aking puso. Ang katarungang aking nakamit. Ang makita silang nagbabayad sa kanilang mga kasalanan ay sapat na para bitawan ko ang galit. Ang tunay na patawad ay ang kawalan na nila ng kapangyarihang saktan ako. Malaya na ako. Nahanap ko na ang kapayapaan sa gitna ng mga guho. Ang kapayapaang ito ay hindi nanggaling sa ibang tao, kundi sa pagtanggap ko sa aking sariling halaga. Hindi ako ang arkitekto ng kanilang paghihiganti. Ako ang arkitekto ng sarili kong kaligayahan. Ang aking kapayapaan ay ang bawat gabi na nakakatulog ako nang mahimbing alam na ang aking anak ay ligtas at ang aking dangal ay hindi na kailanman mababali. Anong aral ang maiiwan ko sa mundong ito? Ang buhay ay parang isang gusali. Maaaring wasakin ito ng bagyo, sunog o lindol ng pagtataksil. Ngunit hanggat ang iyong pundasyon ay gawa sa katotohanan at katatagan, maaari kang muling magtayo. Ang isang babaeng marunong lumaban, gamit ang kanyang talino at integridad, ay hindi kailanman magiging bawbaw ng sinuman. Ang tunay na nurturing leader ay hindi lamang nag-aalaga, kundi marunong ding magtanggal ng mga anay na sumisira sa kanyang tahanan. Lumingon ako sa salamin sa huling pagkakataon bago patayin ang ilaw. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang sugatang asawa na pinalayas sa ulan. Siya ay si Wilhelmina Sandoval, isang ina, isang dalubhasang arkitekto, at ang babaeng bumuo ng kanyang sariling tadhana mula sa mga piraso ng kanyang pagkabasag. Hinalikan ko ang noo ni Aurora at lumabas ng silid ng may ngiti. Sa labas ang gabi ay maliwanag, puno ng mga bituin na tila mga blueprint ng libu-libong pangpangarap na handa ko pang itayo.